Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Magandang araw po, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating special Facts First episode ngayong araw po ng Webes. Ngayon po ay April 30, 2026. Ay, napaka-importante po ng pag-uusapan natin ngayon, no? Dahil of course meron pong nagbabadya na namang impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. What I mean by that is, alam natin na natapos na po yung pagdinig, yung pag-determine po ng probable cause ng House Committee on Justice. And by all indications, syempre akit yan sa plenaryo and of course, most likely, may impeach muli yung Vice President. Ito si Sara Duterte at matatransmit yung articles of impeachment dyan po sa Senado for trial. Ngayon, na requirement po nating Constitution is that once the articles of impeachment have been transmitted to the Senate as an impeachment court or in trial shall forthwith proceed. Okay, ito po yung naging contentious issue last year. Nung una po na-impeach itong si Vice President Sara Duterte dahil itong si then Senate President Jesus Escudero nire-define yung ibig sabihin ng forthwith na sa pagkakaintindi ng ordinaryong tao immediately. Diba? Shall forthwith. Pag sinabing forthwith, immediately. Ngayon, meron po isang decision recently ang Supreme Court patungkol po rito sa petisyon na sana ipapakompel itong Senado na shall forthwith proceed with trial dito sa unang impeachment complaint against the Vice President. Pero dahil multi-academic na po ito, of course, hindi na yun na dinesisyonan. Pero, nag-decide po yun, dinefine po ng Supreme Court. Ano ba ibig sabihin ng shall forthwith proceed with the impeachment trial? Ito po yung pag-uusapan natin ngayon, with how the Supreme Court defined it and ano po ba yung magiging implications nito for future impeachment trials dito po sa ating bansa. Makakausap po natin ito, alam ko paboritong legal analyst ito ng marami, no? And mabalad po tayo and we're very thankful that he accommodated our request for this interview and clarification. We would like to welcome again to our program Dean Mel Santa Maria. Magandang gabi po, Dean Mel. And thank you for joining us again dito po sa Facts First. Magandang gabi sa iyo, Christian, sa iyong mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat. Magandang gabi. Okay, sige po. Doon muna tayo sa preliminaries, no? So basically, there was this petition to compel the Senate to forthwith proceed with the Senate trial, no? Bakit po ito mutin academic dun sa mga hindi familiar sa proseso na legal diyan po sa Supreme Court? Sapagkat nagkaroon na ng desisyon ng Korte Suprema last July 2025 at January 26 na sinasabi nga yung proceeding na gusto nilang iusad na render unconstitutional. No? So naging moot and academic. Wala nang pinapatigil ngayon. Pero ito na nga, for the guidance of the public, ika nga, gumawa ang Korte Suprema ng kahulugan ng forthwith. Tama yung sinabi mo kanina, Christian. Nag-redefine ang ating Korte Suprema ng katagang forthwith. Nag-redefine siya. Okay, anong implication nito, Dean Mel, no? Kasi basically they left the definition or determination of forthwith with the Senate. Ano po implication ito sa mga future impeachment trials? Actually, walang implication to. Christian, sapagkat okay, tingnan natin kung ano ang kanilang ginawa ng Supreme Court. Pero gusto ko lang sabihin na dapat nating sundin ang Korte Suprema sapagkat nag-decide na sila. Ang buod ng kanilang decision ay hayaan nyo na ang Senado. It is as simple as that. Pero tingnan natin ang definition na ginawa nila. Sabi nila, ano bang forthwith? Ito ay sa loob ng rasonableng panahon, pwedeng mahaba, pwedeng maikli, depende sa kalagayan ng kaso at para mabigyan ang Senado ng period para makapagprepara sa isang impeachment trial. Okay? Kung titignan mo Christian, ito yung paborito kong phrase yung comfortable middle ground, no? This is my favorite phrase la, comfortable middle ground. It is a statement of principle, but when you look at it, it is filled up with political
implications, no? Punta natin yung principled aspect nitong definition na ito. Gumagamit siya ng katagang due process, gumagamit siyang katagang reasonable, gumagamit siyang katagang without delay. Yan, mga legal yan. Para magkaroon ng nuance ng legality. Pinapakita nila na meron pa rin kaming poder, pero hindi nila pinipilit, no? Kaya ang sabi nila, hayaan na lang natin ang Senado na gumawa at magbalangkas ng mga implication nito. So ibig sabihin ko, bakit nila ginawa yon? Sapagkat palagay ko, naranasan nila yung batikos at pagpapuna ng mga tao nung ginawa nila yung desisyon ng una. Yung ginawa nila yung desisyon ng una, sinabi, bakit kayo nangihimasok? Ba't kayo nangihimasok sa internal business ng Kongreso? Co-equal body. So medyo nag-iingat ngayon sila, kaya habang sinabi nilang dapat magkaroon ng due process, kaya lang basta gawin na lang ng Senado on a reasonable basis. Parang binibigyan nila ang Senado ng power na okay, inyo na yan at bahala na kayo, no? So therefore, kaya lang in the process, ang nangyari diyan in the process, parang maaaring mahaba at maaaring maikli. Iyon bang para sa akin ang medyo dangerous doon. Dapat ginawa na lang nilang, ang ibig sabihin niyan, immediate. Hayaan nyo na magbalangkas ang Senado kung anong ibig sabihin ng immediate. Pero kung sinabi mo sa iyong definition, pwedeng mahaba, pwedeng maikli. Para nabigay ng parameter Para mong binibigyan ang mga future Senate, magkakaroon kayo ng excuse. Basta sabihin nyo lang preparation, ayos na yan. Technically, excuse kayo, pwede nyo nang habaan. Then it defeats the purpose of the nature of an impeachment, which is speed. Alam mo bakit ko nasabing nature of impeachment is speed? Unang-una, nakalagay sa kanilang mismong resolution number 39. Mali. Ang hindi nakalagay sa kanilang resolution number 39 yung phrase na the rules of court shall be suppletory in character. Wala nun. Wala. Talagang makikita mo liberal approach in the admission of evidence. Talagang walang salitang the rules of court shall be applicable. Hindi, walang ganon. Pangalawa, makikita mo sa rule sa sa resolution 39. Day-to-day tayo hanggang matapos. 'Di ba? In the sense na medyo, although hindi nila sinasabi magiging secondary ang legislative legislative function nila, meron silang preferential treatment sa impeachment. Isa pa yan, no? Isa pa yan. At saka, syempre, ito, dali-dali ito kasi ang pinag-uusapan natin, ang pinakamataas na officer o pangalawang pinakamataas, which might paralyze the government. Biro mo naman, maantala ang kanilang legislation, maantala ang gagawin ng Vice President, at yung ibang mga tao siguro matutuon sa Kaya talagang speed ito, yun ang espiritu ng Constitution. So yun ang nawawala doon sa kanilang phrase na pwedeng mahaba, pwedeng maikli. Yun ang pero the ultimate analysis, pinabayaan pa rin nila ang Senado mag-decide nito. Iyan yun. Opo. Dean, ito po, sa akin lang naman, with all due respect sa Supreme Court, kasi base sa paliwanag nyo, tsaka sa una kong pagbasa sa kanilang ginawa, ang dating sa akin parang nakailam na hindi, pero actually nakailam, tapos magkakaroon siya ng masama implikasyon, as you have explained, kasi nga pwede siyang gamiting dahilan o excuse. Kasi nung nakita ko yung word na within a reasonable period, ito yung argument ni dating Senate President Jesus Escudero. At ang ginamit ng dahilan noon, we could not convene as an impeachment court whilst Congress is not in session, habang naka-recess. Hindi po ba? Pero diba may argument na malaking responsibilidad ito isang impeachment trial na pwede mo namang gawin technically maski naka-break ang Senado, hindi po ba? So, ang worry ko rito, yung sinasabi nyo nga kanina, di ba magiging di ba? Pabor ko mas mabilis ang impeachment trial doon sa na-impeach
na o public official. Dahil at least matatapos yung proseso, makaka-move on siya. Whether matatanggal ba siya o hindi po ba? So, Oo. yun nga, medyo worrisome to at least from this perspective, no? Itong naging desisyon ng Supreme Court. Alam mo, isa pang punto dito. Siyempre, ang mga katagang ginagamit sa Constitution, hindi mo naman maihiwalay sa tunay na nangyayari. Ibig sabihin, the Constitution does not exist in a vacuum. Ika nga, para yung magandang salitang in a vacuum. Ano? Bakit? Bakit? Unang-una, kung ang punto ay preparasyon, ano pa ang ipe-prepare kasi? Unang-una, yung mga alituntunin ng impeachment trial, nahandyan na yung Rule 39. Sabi na nga ni Senator Tito Soto, ay baka gamitin na lang natin yung corona procedure. Yun yung Rule 39, no? At pangalawa, yung infrastructure sa logistics, mag-aayusan lang naman ng silya dyan Tsaka magliligay ng office dyan kung saan-saan di ba? Di naman tatagal yun ng 2 araw. Di ba? So ibig sabihin ko, even the environmental milieu ng preparation, maikli lang yun. Hindi naman tatagal yun. So therefore, ibig sabihin, sana bakit ginagawa ang reason is for its preparation, no? Kasi ang dali naman mag-prepare Yun ang punto ko Ibig sabihin, the Senate is so experienced enough, has undergone so many impeachment trial that you should leave them alone. Alam na nilang gagawin nila. Nag-i-improve na sila sa kanilang mga ginagawa. Kaya yung mga preparation na yun, tama ka It could be used an excuse in the future to delay. Diba? And in each case, nagiging yung itong decision parang formless. Parang Po. ano ang dinulot nito? Parang wala rin, no? Pero, Opo. well, nandiyan na yan. Opo, isa pa din no? Kasi yung denotative meaning ng forthwith, alam naman ng lahat no? Denotative dictionary meaning is immediate. Alam natin na kung ano yung decision ng Supreme Court ngayon, that stands, no? We're all bound to follow that. Pero yung simple logic ng immediate na yon, tapos nilagyan ng explanation na reasonable period, doesn't that go against the very basic logical and denotative meaning of forthwith? Hindi po ba? Oo, tsaka meron pang isang angle kasi Ito, it will be discussed in so many, siguro, academic discussion. Nagkaroon ba ng judicial legislation dito? Yan nga po. Bakit judicial legislation? Kasi when you redefine, it means you give another meaning. And when you give another meaning, then you get out of what is the ordinary sense of the word, which according to the rules of constitutional interpretation, sapagkat ang mga nag-ratify ng Constitution ay ang mga pangkaraniwang tao, may pagtuturing na binasa nila ang Constitution sa mga pangkaraniwang pagkakaisip nila at pag-uunawa. And therefore, in the interpretation of the Constitution, dapat yung pangkaraniwang implementation rin. Di ba? Hindi ka naghahalukay kung anong ibig sabihin. So that therefore, tama yung sinasabi mo, when you redefine, para kang lumilihis sa pagkakaunawa ng mga tao na klaro naman. In short, basta't meron ka nakita sa dictionary sa Constitution na forthwith, ang titignan mong dictionary, hindi legal dictionary, Merriam-Webster. Yan ang titignan mo kasi ordinaryong tao, iyan ang ginagamit. Pero hindi iyon ang nangyari. Nagkaroon talaga ng redefinition. So therefore the issue is this judicial legislation again, no? And what is its purpose? Is it within the spirit of the Constitution? Because if it's within the spirit of the Constitution, then the spirit is speed. Diba? Speed. And you could see that in the provisions of the Constitution itself. Diba? Yung mga periods doon, hindi parang rules of court Ang mga rules of court, 15 days, 30 days. Pero ito, 3 days, 10 days. Talaga makikita mo napakiklit. Tapos sa mismong resolution 39 nila, day-to-day hearing, hindi ka mukha sa korte. Postponement, Your Honor, next month. Hindi ganun Tsaka sa korte, strictures ng rules of court. Dito, deliberately, hindi nila iniligay that the rules of court will be suppletory in character. At isa pa, ang level of evidence dito, hindi proof beyond reasonable doubt, hindi clear and convincing evidence,
kundi substantial evidence lamang yung ginawa nila kay Corona. Pinagdebate pa yan doon nung kay Corona. Ano ba ang ating level of evidence? So nagkaayusan sila. Substantial evidence lang, parang administrative. So doon mo makikita na gusto nila maikli, gusto nila maayos, gusto nila speed ito. So kaya ayun ang mga tanong. Ito bang Opo. pagbabago ng definition ay judicial legislation, di ba? Kaya What do you think, Dean? Is it a form of judicial legislation? ako, para sa akin, kasi with all due respect para sa Korte Suprema, with all due respect, yun nga ang aking punto. Kung magre-redefine ka, dapat nasa hubog at nasa spirito ng ating konstitusyon para mapalinaw ang ibig sabihin. Hindi ka nagdadagdag, hindi mo iniiba yung dynamics, di ba? Nandoon pa rin ang dynamics, pero kinaklaro mo lang, di ba? Ang mas Opo. gusto ko ngang nangyari, inexplain na nila lahat ng sentence na yun eh. Trial shall forthwith proceed. Dapat sinabi na nila kasi nagkaroon rin ng gulo dun sa word na trial dun eh. Sana sinabi na rin ng Korte Suprema. Walang mga motion ha. Kung ano-anong motion. It's trial ha. Paglilitis lang ito. Di ba? Hindi ito yung may motion to dismiss na ang nag-file pa yung isang West. Di ba? Ibang klase. Talagang lahat ng mga weird things can happen. Kaya mas mabuti sana in-explain na lang nila kung anong konsepto ng trial. At napakadali lang naman, pure and simple, litis lang ito ha. Forthwith, pure and simple, dali-dali lang ito ha. So ayusin nyo na, parang gano'n eh, di ba? Yung isa pa din, no, yung definition ng reasonable, ano yung assurance ng publiko, ng taong bayan, na yung reasonable, yung interpretation of reasonable won't be unreasonable? Bakit ko po nabanggit niya, no? Because this is a political body, puro politicians po yung nandyan, eh, no? Baka lahat ng dahilan pwedeng gamitin, just to delay an impeachment trial. For instance, sabihin, nakafocus kami sa budget, matindi yung crisis ngayon. I mean, they can come up with all the reasons that they can. Sa pagtingin ng ordinaryong tao, napaka-unreasonable na yan. So pag ganun ba, aakit na naman sa Supreme Court, and then i-redefine naman ng Supreme Court. Ano ba ibig sabihin ng reasonable or unreasonable? Yun ang nakikita ko isang problema rito. Baka umabot na tayo sa level of absurdity. Kasi ang reasonable kasi parang nuance ng due process yan eh. Yun ang sinasabi ko kanina eh, yung principled in language but political in practice to. Ibig sabihin, inaano nila ito, binabalangkas nila para may semblance. At tama naman ang Korte Suprema. Sinasabi nila dapat may due process to. This is the moral side of the equation. Principled in language. So they use the word reasonableness, due process, no delay. And then, pero ang motibo nito, baka tayo ano ko lang to, speculation na baka tayo batikusin ng mga publiko ulit. So therefore political strategy na rin natin ito. Sasabihin natin, pabayaan natin ang Senado, hindi tayo makikialam sa internal rules nila. So therefore gawin na lang nating reasonable, pwedeng maikli at pwedeng mahaba ayon sa circumstances. O di ba, napakalawak eh. Parang ano yung dinefine, no? Parang what was the definition made, no? So, Opo. Din, puntahan pa rin natin yung nangyari dyan sa House Committee on Justice, no? So basically, they simply had to determine whether there was probable cause, and that was the unanimous determination. Una, hingin ko muna yung opinion, no? Opinion po ninyo dun sa mga lumabas na ebidensya na ipinresenta laban dito kay Vice President Sara Duterte. Do you think that threshold was met, yung probable cause? sobra-sobra ang probable cause. Bakit? Ano ba ang probable cause? Malinaw na malinaw ang pag-define ng Korte Suprema dyan. Ito ay sumasagot lamang sa likelihood or probability. Ang tanong dyan, maaari ba siya ang gumawa? Ang tanong dyan, ginawa niya ba talaga? Hindi yun ang tanong. Maaari niya bang, could she have done it? Not, did she do it? Hindi ganon. Ano lang, likelihood lang ito. Kaya masyado mataas. Sa tingin ko nga, prima facie level for conviction to eh. Because kung hindi ito tatapatan na mas magaling pang mga ebidensya,
it will hold. It will hold doon sa paglilitis sa Senate. So, Din, sorry for cutting you off. Ano yung nakikita yung prima facie na for conviction? Prima facie level for conviction, well, specifically. unang-una, number one, yung sinasabing pagpapalagay sa ating batas. Ang pagpapalagay ng batas natin ganito. Kung ang isang lingkod bayan ay mayroong mga ari-arian na hindi tugma or akma sa kanyang mga kinikita bilang lingkod bayan at sa iba pang mga regular or lehitimong pagtatrabaho, pinagpapalagay na ang kanyang mga ari-arian ay galing sa ill-gotten wealth. So therefore, ano lang yan salin, property nyo. Di ba? Titignan mo lang ganyan yan. Basta't hindi na tumugma, iyon ang umpisa. Iyon ang umpisa ng istorya, iyon ang evidence, burden of evidence, lumipat na sa kabila. Kung hindi nila papasinungalingan yan, it will hold. Substantial evidence yun. Pasok na pasok yun for conviction. Ang isa pa, yung kamukha yung threat to assassination, no? Dapat talagang pasinungalingan nila iyon kasi yung napanood natin sa NBI, no, yung testimony nila ng mga tauhan ng NBI, masyado atang malakas. Hindi AI iyon, yung demeanor ng gumagawa, yung mga katagang sinabi niya, yung mga no joke, at nakalimutan pa natin yung negative pregnant. Walang pagpapasinungaling na ginawa nga ang video, 'di ba? So iyon, kung hindi mapasinungalingan yun ng mas mataas pang ebidensya, ang tawag doon prima facie evidence, na kung hindi ma-counter, iyon yung substantial evidence na tinatawag sa impeachment trial. Yun. Okay, kung sasampa po ito sa Senado, and most likely sasampa po ito sa Senado, no? Kung pagbabasihan lang ay yung mga ebidensyang na-present at kung hindi naman siya sufficiently makakontrovert, do you think she should be convicted? Para sa akin yung mga ebidensya ganyan, ang tawag na sa batas yan, prima facie evidence na nag-e-establish ng substantial proof na kinakailangan sa conviction sa Senate. Dapat pasinungalingan ito sapagkat nga yung probable cause na hindi pinasinungalingan, talagang it will stick. Kasi hindi naman proof beyond reasonable doubt. Hindi absolute truth ang level of evidence even sa trial sa Senate. So sa tingin ko lang, maaaring makapag-convict itong mga ebidensyang ito. Opo, ang inisip ko kasi kaya ko po naitanong yan, that's preliminary to this second question. Very political kasi yung yung impeachment process, as you all know, no? Pero kumbaga ako'y ordinaryong Pilipino, in the face of this strong evidence that might remain uncontroverted by the impeached public official, yet hindi pa rin siya iko-convict ng mga senador. How would that be? I mean, magiging acceptable kaya yan? Kung ba kaya bang i-overwhelm ng political considerations yung overwhelming evidence presented against the impeached official? Well, when you're talking about legal exit, no? Legal exit, hindi makaka-overwhelm yon. Kung mag-a-acquit pa rin sila despite the evidence, iyan ang legal exit at nakalagay sa alituntunin ng Rule 39. Walang motion for reconsideration. Final. 'Di ba? Pero ang punto nito, yung political o yung moral aspect ng nakikita ng mga taong ebidensya. Parati kong hinihiwala yung political impeachment court sa court of public opinion. Kaya yung court of public opinion parang sa akin lang, iyan ang mananaig pagdating ng 2028. Iyan kasi ang maaalala ng mga tao. Kasi kung sinasabing at kung merong ebidensya nga mag-convict at hindi kinonvict, syempre mas lalong tatanim yan sa mga feelings ng ating mga kababayan. Hindi maaari yan. Ang core value ng Pinoy normally is katarungan, di ba? Pero syempre may mga panatiko diyan, kahit na anong makita nila, iba pa rin ang sinasabi nila. So kaya dapat talagang tumuon tayo dito.
Lastly din 'no, binanggit niyo po 'no, ang gagamitin na quantum of evidence or proof diyan sa, Senate trial kung saka-sakali substantial ano, evidence 'no, base rin sa pinakahuling, corona impeachment trial. Pero puwede siyang palitan 'no, tama po ba, nung current Senate? Pwede, pwede. Okay. Pag-uusapan nila yan. Kaya nga noon nung corona, kasi sa isang television station ako yung ano doon, host doon, no. Kami ni Twink Macaraig, no, sa TV5 dati. Diba pinagdebatihan niyo ano ba, proof beyond reasonable doubt ba o substantial evidence lang? Ang nanaig substantial evidence eh. Okay. Kay Corona nakapag-admit siya dun sa ibang property niya, kaya doon pa lang tapos ng istorya. So Pero kung 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 gagamitin 'yun din mas marami ritong ano, mas maraming question dito sa, alleged ill-gotten wealth ng Vice President kumpara kay Corona, yes, sapagkat may substantial evidence lang at nagsisimula tayo doon sa pagpapalagay ng batas na sa di pagtugma ng ari-arian tsaka sa mga kinita niya. Kung ang punto may mga transaksyon na paulit-ulit na umabot ng 6.7 billion pesos, no? Aba masyadong nakakayanig 'yon. Di ibig sabihin kumikita ka ng at least mga 1 million, 2 million, 3 million a month or something like that, di ba? So paano mong nakuha 'yon? Di ba? So therefore iyan no, yung kaya lang nga itong ang sa Senate talaga um, hindi mo mape-predict ang outcome sapagkat nga alam naman natin less than 16 lang, kahit ano mangyari, less than 16 lang acquitted yan. Less than 16 lang. Kaya dapat yan ang tingnan ng mga tao, yung less than 16 lang. Kaya kung umattend lang sa final day, 18 senators, may quorum May quorum ang 18 At kung nagbotohan na, 15, acquitted yan. 'Di ba? Iyan 'yon. Napaka-pabor nga doon sa akusado itong sa Senate Kaya tingnan natin kung susundin ba ng mga senador ang ebidensya o susundin lamang nila ang alyansa. No. Yan ang tanong diyan Sana konsensya, no. Kung ma-acquit, oo. acquit dapat. Kung ma-convict, convict dapat. Dapat ganun. Kung magbabasehan yung konsensya, that presupposes na merong well-formed conscience yung tatayo bilang ano, senator judge. Pero that we have to see. Yeah. There are well-formed conscience at there are no conscience talaga. 'Di ba? So it goes both ways. So Na how frustrating and yet dapat tingnan natin, tuunin rin natin ang ebidensya para pagdating ng 2028 dapat nananatili yan sa ating mga kaisipan yung nangyari ngayong impeachment. Kaya ako, para sa akin, convict ka, acquit ka, fine. Pero dapat malinaw ang ebidensya sa taong bayan. Kasi yung ebidensyang lumabas sa pinapanood natin ng mga nakarang araw, talagang grabing impact nun. Grabe, hindi mo makakalimutan yan. Yung 6.7, yung mga ganyan, hindi mo talaga makakalimutan yun. Yan. Okay. Sige, Dean, maraming salamat for joining us tonight dito sa Fox First. Ulitin po, no? Maraming salamat muli sa napakalinaw na pagpapaliwanag. Magandang gabi po. Maraming salamat, Christian. Maraming salamat sa Sige po. Thank you po. Yan po si Dean Mel Santamaria. Kaya gusto natin ginagest ito sa Fox First. No? Ang ganda yung mga paliwanag niya. Ang iiwan ko po sa inyo, no, itong mensahe na ultimately nadidinig natin yan sa mga discussions, no? Na ultimately ang pagbabasihan daw ng mga senator judges ay yung kanilang konsensya, of course base sa ebidensya. Wag po kayo masyadong umasa rin sa konsensya na yan dahil kung titingnan niyo po yung roster ng ating mga senators ngayon, I'm not sure whether that would be a good basis kung pagbabase ng kanilang konsensya. Kasi ilan ba dyan yung merong konsensya at all? O kung meron mang konsensya, well-formed ba? O tama ba yung pagkakahubog ng kanilang konsensya? Okay? Kasi ultimately, kung titignan niyo po itong mga ebidensya lumabas laban sa Vice Presidente, sa akin napaka-basic ng tanong, no? Given all these pieces of evidence against her, is she still fit to remain in that position? And should she be perpetually disqualified from holding public office in the future? Alam niyo yung sagot ko? Simple. Opo. Overwhelming yes. Magandang gabi po sa inyo lahat.